Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa, no? So, ang bidyong to ay mula na naman kay Boss Balita TV. So, meron itong pamagat na OMG, pinakita na Trillanes listahan ni Duterte, Shabs Laboratories sa Davao na paamin ni Luistro. So, panoorin natin to men kasi parang nakakalimutan na to ng mga DDS, no? Like, nakapokus na lang sila sa, mga comment nila na kesyo bangag badik as something like that. So tingnan natin tong mga ibinabato ni Trillanes sa boss nila, sa master nila or sa poon nila, 'di ba? Na may mga kaakibat na ebidensya, unlike them na parang puro bintang lang, 'di ba? So suporta or mag-agree ka lang sa admin, biglang sasabihan ka na agad na addict ka daw. So parang yun, auto drug test. Grabe, di ba? So, walang ebidensyang may pakita. So, anyways, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. Sa mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, OMG, pinakita na Trillanes listahan ni Duterte, Shabs Laboratory sa Davao na paamin ni Luistro. So, Boss Balita TV, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Kakagulat na balita. Grabe, Congresswoman Jinky Luistro. Nagulat sa pinakita ni Trillanes na ebidensya. Wala nang takas daw si Duterte dito. Ayon sa nakalap nating impormasyon, nagulantang si Attorney Congresswoman Jinky Luistro sa inilabas ni former Senator Sonny Trillanes na listahan ng Shabu Laboratory sa Davao. Hindi niyang inaasahang may hawak na pala si Trillanes. Pinakita niya na kay Luistro nanggagaling lahat sa Davao ang Shabu drugs. At ang utak may mga ebidensya, di ba? My daw dito ay goodness. si Duterte. Tara panoorin natin. Then, Senator Trillanes, yes, so what you want to tell us is this Chinese nationals were released sometime after New Year, but the publication was made on February of 2006. ganito po, Nako. as related by Arturo Las Cañas. Nagkaroon ng initial raid dun sa Shabu Laboratory, 6 day. Then nag-follow up raid sila dun sa apartments. May nakuha silang 11. Tapos on that same night, 11. turn over na kina Las Cañas at binigyan siya ng instructions to keep them all. Bakit? Kasi natatakot siya Nako. na mag-spill the beans. Kasi nga nagbobolo Parang naglilinis ng kalat. Like parang same lang din or parang nasa movie lang talaga, di ba? Na kapag nagkabukuhan na or nagka-raidan na, wala na. Naglilinis na ng kalat. Tuloy. na itong si Alan C. Binabribe na siya ng 50 million na sasabihin niya kung saan. At in fact, inamin niya na doon kaninang interview na yung mga passports nila ay hawak ni Michael Yang. 50M? Tapos sinumbong ito ni Las Cañas kay Duterte, lalo nang na-alarma siya at kailangan niyang mawala yung mga loose ends na yan. Kaya pinapatay niya. That same night, Mr. Chairman. Grabe, Pero nakasulat doon sa kanilang alibay, itinurn over nila sa Halibay. Bureau of Immigration. Kaya they needed to come up with another story na pinarelease nila eventually February na. Pero wala na sila by then, Mr. Chairman. Yan talaga yung mahirap kapag gumagawa ka ng mga kalokohan tapos meron kang isang kritiko na sobrang sipag. Like kita nyo yung mga Dutertes, yung sobrang sipag na kritiko nila, si Trillanes. Isipin nyo paano nakuha ni Trillanes yung mga yan, di ba? Nagsisipag talaga siya para mabuko yan. Partida nung nasa administrasyon si Duterte or sila pa yung nasa kapangyarihan. Si Trillanes talaga never nagpatinag par. Senator, can we double check if the date that is indicated is really February 2006, Comsec? Medyo it's quite hard It's February. It's February, ma'am. February 10. 2006. February 10, no. February 10 2005. of 2000 That's the date of the publication. to 2005, Grabe. Mr. Chairman. Na-mention po ba dun sa publication yung actual date ng release in the spirit of New Year? Ito po, no? Davao City, 8 of 10 Chinese nationals arrested last January 1, a day after a Shabu Laboratory was busted here, were freed last Tuesday afternoon. Thanks to Mayor Rodrigo Duterte who Grabe, pinakawalan. Anak ng teteng, bakit kaya? So may balita nga talaga. facilitated their release. Then, ang sabi niya, it is in the spirit of the Chinese New Year and for humanitarian reasons that I am seeking their release.
So yun po ang ginamit. Did it indicate the actual date of release? That's Tuesday kung i-check natin sa calendar itong February 10, First week of 2005. February. Yes, thereabouts yun. Yun yung claim ng press release. Yes. But Nako. based dun sa testimony sa interview ni Mr. Las Cañas at dun sa cross-matching ng names, ito yung mga Kaso nga, kagaya nga nung Ala. hindi sinasabi ng taga Bureau of Immigration, hindi niya alam about the election. Ano ba yan? Parang pinakawalan tapos chinugi. Ganun ba? Grabe. He's not ready to admit na tinurn over sa amin yan. Kasi alam niyang wala dahil pinapatay na nila. So yun yung nangyari dito, Mr. Chairman. Grabe. Ito, sabi niya, ni Duterte, unang-una, what business does a mayor have to intervene dyan sa release na yan? Meron siyang personal interest because these people, wala na nga no? Sabi niya, they have nothing to do with illegal drugs. The only mistake of some of them was that they may have violated immigration laws in connection with their stay here. Regardless, it should have been Okay. So kung 2005 pa, mayor pa lang si FPRRD. Hindi pa siya presidente. Grabe kung ungkatan talaga itong ginagawa ni Trillanes para like from the start talaga. 'Di ba? Though, siguro yung iba dyan, parang sasabihin naman, sobrang tagal na pala niyan. Men, mga buhay din ng tao yan, oh. 'Di ba? Tsaka, kahit sabihin mo naman na sobrang tagal na niyan, kung hindi pa talaga niya pinagsisisihan, edi, ano pa rin yan, need pa rin niyang mapanagutan yan. 'Di ba? a problem already of the Bureau of Immigration. But he had to intervene because wala na patay na Kailangan na nilang tanggal sa books. Papalabasin nila na release consistent with the story now, the lie for that matter, ni Wilkins Villanueva, Mr. Chairman. Grabe. So, ito na nga, yung mga names nandito sa article, krinos-match namin dun sa sinabi nila, nagmamatch po. Kaya hindi na po yan makikita, yung mga yan. Pero gusto nilang palabasin dito, na-release sila. Pero ngayon, I don't know kung paano mamimilipit yung Bureau of Immigration dito, those who handle this case, bakit nila Nako. release? Anong basis? Kasi sinasabi dito ni Duterte, siya yung umarbor. So this is one of the first na Grabe, ano. Inarbor. Nakita niya pa yon. So, yun nga. Ito nga din yung isa sa patunay na kapag ka nasa administrasyon ka talaga, magagawa mo talaga yung lahat. I mean, magagawa mo talaga yung mga gusto mo. Kasi ito din yung, or dito din yung part na parang nakakainis yung, mga DDS na parang wagas sila kung magsabi na parang, grabe, abusado sa kapangyarihan, like pigang-piga sa kapangyarihan, like anong tawag ni Bato kay Tory? Nagpapakasasa ba yun? Nagpapakasasa ba yun sa kapangyarihan? Something like that. Like, akala mo naman talaga nung sila yung nasa admin, di ba? Sila yung nasa power pa. Hindi din nila pinaggagawa yung mga bagay na yan. Di ba? Tapos ngayon, kapag sila na yung tatamaan, iiyak, sasabihin agad, pinopolitika. Kala mo naman talaga, di din nila gawain, kukuha namin paano siya magtago at mag-protect dun sa ultimate drug lord dito, which was Michael Yang. Naku, si Michael Yang din. Marami na tayong video about dun kay Michael Yang, di ba, na parang grabe, men. Kahit ako nagulat dun Next. So ito, sige po. Sir, nabanggit niyo po na may laboratory, Cebu laboratory ata sabi niyo po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sir, baka pwede niyo pong i-describe kung ano pong laboratory to, saan po to dating makikita, ano po yung mga operasyon doon, sir, baka pwede niyo pong i-detalye para sa ating mga kasamahan sa media. Okay. Mga year 2021, nung bumalik siya, 2002, inassign niya ako na mag-security sa isang kanyang mga Filipino-Chinese kaibigan, particularly sa amin in Chalitan, and Michael Yang, na nagtayo ng isang canfish factory sa Dumoy Turil, which is naniwala naman ako, kasama ko dito si SPO Paul Sansun. Kapag totoo talaga to, ito yung patunay na grabe yung, nabudol talaga ako anong time ng mga Dutertes, Grabe. If ever totoo to kung mapatunayan na to, my goodness, ewan ko na lang. Ewan ko rin kung if ever mapatunayan to, ano yung reaction ng mga diehard supporter. Baka sasabihin naman nila, wala, gawa-gawa lang yan, set up lang yan. Ay, nako. Pinaventura. Kami nag-escort sa mga van na lumalabas sa ninawalaan ko na isang canfish factory sa Dumoy Turil at the time na binamanage po ito
ni Michael Yang at ni Sammy Oy at ni Charlie Tan. Nagde-deliver Grabe si Michael Yang, oh. allegedly sardines, finished product ng mga sardines for export to Malaysia. Gamit po nila Naku. yung Toril Fish Port na malapit lang po sa Cebu Laboratory na ito. 3 kilometers lang. Kami nag-export ni Sunny. And then ang nirintahan ni Charlie Tan na mga fishing boat going to Malaysia at the time ay yung kay Mr. Cascabil ng Toril Fish Port. Then nadiskubrihan ko na lang po Fish na Cebu Port. Laboratory pala ito lahat. Nung na-raid na po ito ni Police Captain Asierto. Wala kami nakita ni isang tinapa. Nako. So, ito po, Anak ng tinapa. Grabe. Kinover yung tinapa, no? Tapos shoves pala. Ibang klase nakita din. nyo how graphic or how detailed yung kanyang mga descriptions kasi insider siya. And dito natin makikita ang PIDEA Chief, Regional Director ng Region 11, no? Itong si Director Wilkins Villanueva. These Cebu laboratories were operating under his nose precisely because as mentioned by Mr. Las Cañas ay kasabwat itong si Wilkins Villanueva and just like Nako. kung paano ginawa kay Garma, prinomote, paano ginawa doon sa Garma. LTO, prinomote, ito pong si Wilkins Villanueva, ginawang PIDEA Chief to make sure na protektado yung kanyang kartel. Kaya nga, hanggang ngayon, hindi niya masabi na si Michael Yang ay nasa PIDEA narcolist kahit na itong kanyang mista na si Colonel Asierto ay nag-submit na ng report as early as 2016, 2017 sa iba't ibang ahensya at Grabe. nabalita na yun. Grabe din yung issue din talaga ni Michael Yang, ano, na parang, yun nga, if ever totoo yun, di ba? Kaibigan pa mismo ng presidente na gumagawa ng war on drugs. Like, ano yun? Di ba? Anong kaugagan yun? Anak ng tete. Yung Michael Yang na yan, Search natin si Michael. ilang forum na lumabas pangalan, pero dahil itong protector na si Wilkins Villanueva, yun yung kanyang role dito sa Duterte Drug Syndicate. Next. Sir, nabanggit niyo po na may At isa pa, nakadiscovery ako sa Green Heights Subdivision ng another Cebu Laboratory na pagpapaari ni Sammy Oy at ni Michael Yang. Anong ginawa ni Mayor Rodrigo Roa Duterte? Pinagpapatay ang mga construction worker sa grupo ni SPO4 Bienvenido Laud in the presence of Sammy Oy and a Filipino-Chinese woman. I only name her as Miss X. Si Duterte wala. Yaman din talaga ni Michael Yang, $2.95 million. So, ano pa naman yan? Estimated. Grabe. Asierto, inakusahan si Duterte na protector ni Michael Yang. November 7, 2024 by ABS-CBN. Diyos ko, day. Ang ginawa. Mag-apply ako ng search warrant doon, kaya huhulihin ko na sana ito. Pero anong ginawa ni Duterte? Gimislead kami. 3 Cebu Laboratory ang nadiskubrihan sa Davao City during his mayorship. So, ito ho, no? Pagka meron Grabe. silang natutumbok na Cebu Laboratory, according to Mr. Las Cañas, mag-a-apply sila ng search warrant at ire-report nila kay Mr. Duterte. And ang ginagawa ni Duterte, tinitimbrihan niya yung mga drug lords, sila Michael Yang, sila Sammy Oy, para walang Nako. maaabutan doon itong sina Las Cañas. Tapos yung mga informant niya na yung 11 construction workers, yun ang pinapatay. Tapos dyan sa affidavit na Grabe, yan, no? Pati construction workers, para lang talaga ma-descript talaga ng todo. Like, sobrang descript talaga nila, men, kasi biruin nyo, pati sila Scanias, hindi alam. 'Di ba? Like, ganyan sila ka nagiging maingat. Pero, syempre, yung mga ganyan kasi, kahit sobrang ingat mo, may maiiwan at maiiwan ka talagang bakas, ano? ni Mr. Las Cañas, sinabi niya na binilin sa kanya ni Duterte na makikinig kayo sa instructions ni Sammy Oy. So parang that is his way na to declare to everyone na tao ko to, huwag niyong gagalawin ito. Ginawa na rin yan eventually, mamaya papakita natin dun sa case ni Michael Yang. Next. ano daw pong kaugnayan itong si Mayor Paruino sa mga Duterte sa kanilang mga iligan na gawain. Yes. Naku. Grabe yung Paruhinog din. Very known naman yan. Sobrang infamous niyan about sa mga droga-droga na yan. Yung Altong Paruhino ang in-charge sa naghahandang na operasyon ng kapatid ni Michael Yang na mayroong sa laboratory ito sa Osamis. Si Mayor Duterte naman ang in-charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Cebu laboratory ni Michael Yang, Sammy Oy at Chalitan. Pwede pa ulit po yung meron Ano na daw mission. pong kaugnayan itong si Mayor Paruino sa mga Duterte sa kanilang mga iligan na gawain. Yes.
Si Mayor Aldong Paruhino Grabe. ng Manila na operasyon ng kapatid ni Michael Yang na mayroong Cebu Laboratory ito sa Osamis. Si Mayor Diyos Duterte ko, naman day. ang in charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Cebu Laboratory, Michael Yang, Uy. Sammy Hoy, actually. Grabe, ano, lugar by lugar pa lang mga mokong. Okay, dito po sa video nito, dito sa tanong na yon, sinabi niya ang relationship ni Paruhinog at ni Duterte at the time, nung mayor pa lang si Duterte, ay yung Northern Mindanao, ang in charge ay sa distribution ay si Paruhinog, na ang drug lord partner ay yung si Tony Yang, yung kapatid ni Michael Yang. Tapos sa Southern Mindanao, si Michael Yang, Sammy Oy at Charlie Tan, yun naman ang kanilang mga kapartner dito sa Southern Mindanao. Para yung distribution ay hindi sila nag-overlap. Grabe. Ando doon po yan. Parang ano lang talaga, ano, same lang siya sa ano. Ewan ko kung napanood nyo yung Queen of the South na movie. Nasa Netflix siya ngayon. Tingnan nyo, men. Like, parang medyo may pagkakahawig talaga sa mga nangyayaring ganito. Or, posibleng mangyari itong ganito ba? 'Di ba na yung drug lords is pinoprotektahan ng politicians? 'Di ba? Though hindi naman natin sinasabi talaga na ganun nga si Duterte, pero syempre since may isang tao nga na isinusulong to, hintayin natin yung buong investigasyon at yung resulta. 'Di ba? Doon sa 186 pages na affidavit ni Mr. Las Cañas, so ando doon lahat yan. So, isa-isahin po natin yung mga personalities na minention ni Mr. Las Cañas. While sa kanya yung insider information, titignan natin from other Charlie sources Tan. para ma-validate o ma-corroborate yung kanyang mga statements. So, unahin po natin si Charlie Tan. Next. Doon sa privilege speech po ni Senator Ping Lacson, ito daw yung mga big players ng customs at the time. Ito pong si David Tan, ito po yung tinatawag din nilang Davidson Bangayan. Andiyan siya. Ito yung sinabi ni Duterte na pupugutan niya ng ulo back in 2012, I think. Pagka daw nag-operate ito sa Davao. Pero to this day, this guy is operating sa Davao and has been one of the major campaign donors of Duterte. Ala, 'di ba? Kasi pwede din kasi nilang ano or possible nilang palabasin na parang, oy, kunyari galit ako sa iyo. 'Di ba? Pero ang totoo, connected pa rin pala talaga sila. Grabe. Imba yung galawan nila. Panoorin nyo yung Queen of the South. Mamaya bibigyan ko kayo ng context about doon. Ito naman si Tebes Group. Ito rin po, itong si Arnie Tebes, the former congressman. Ito po ay Grabe. siya ang distributor ng droga sa Western Mindanao, Western Visayas. Uy. Kaya ano ito? Nako, kung totoo pala to, possible na ito din yung rason kung bakit nandun na sa ibang bansa si Tebes, ayaw nang humarap. Yung kay Tebes din kasi parang, di ba, meron din siyang kinasangkutan na tinumban na gobernador. Grabe. He was one of the untouchables nung panahon ni Duterte. Then dito, yung Davao Nako. Group. Itong Davao Group, hinimay ito. Next slide, please. Yan, sige. So, dito, ito yung mga players ng Davao Group. Kasama na rito itong si Charlie Tan. So, si Charlie Tan of Davao Group. Charlie Meron Tan. sila, meron yan, ang kapartner niya dito sa Bureau of Customs ay si Man Scarpio at si Pulong. No, mamaya, papakita natin yung kanilang partnership. Nako. At under sa Man Scarpio at Pulong. So si Pulong, siya yung anak ni Duterte, ano? Grabe. Ngilngig. yung mga accredited na brokers like Mr. Mark Taguba. Sige, next. So, in-extract lang namin from one of the statements ni Las Cañas na itong si Charlie Tan, next, naka-underline yan. So, si Charlie Tan daw, according kay Pulong, kinargahan yung kanyang container van ng illegal drugs. So, next slide, please. Okay, punta po tayo dito sa 6.4 billion worth of shabu. Kung saan ang nasangkot ay itong si Mr. Mark Taguba at ilang mga mid-level players, no? Next. Customs seizes 6.4 billion worth of shabs in Valenzuela. So, yung mga ganyan ba, min, if ever player ka rin, for example, politician ka, tapos isa ka rin sa gumagawa or lords, di ba? Isa ka rin sa D-lords. Parang grabe, no? Pwedeng yan din yung way mo na para
maka-free supply ka na parang i-recycle mo lang. Pero syempre may mga ano din yan, may mga consequences din yan kasi syempre kapag ka naibalita yan, hahanapin yan eh. Ewan ko na lang kung paano nila ilulusot yung mga ganyan. Diba? Kaya nga tayo dati, banas na banas tayo kapag kausaping drugs talaga kasi hindi matapos-tapos eh. Parang para sa atin nga, parang uy, baka nire-recycle lang nila tong mga to ah. Diba? So sad. Tuloy. Pero base dun sa mga ebidensya na kalap namin, dun sa mga Viber messages ni Mr. Mark Taguba, nakita namin yung mga involvement ni Mans Carpio, Pulong Duterte at ni Charlie Tan, no, at different levels. Next. Grabe. So ito yung mga grupo na ito. Itong si Pulong Duterte at itong si Small Abiliera, ito yung kanyang bagman, no? I think andito siya. Siya yung Naku. counselor ng Davao. Tapos, next, ando doon si Charlie Tan. So, sila yung magkakagrupo. Oy. Yan, Mans Carpio. Next. Nako. May picture pa. Baka sabihin nyo, edited yan ha. Ay, nako. Nag-iiwan kasi kayo ng ebidensya eh. Nakukuha nyo pa mag-selfie-selfie. Alam nyo naman na high-tech na tayo ngayon. Diba? My goodness. So, ito, dito nyo makikita kung gaano ano sila, ka-privileged nung panahon na yun. You don't just do that, or you cannot just do that kung ordinaryo ka. So, next. Grabe. Grabe ano nakapasok sa ano eh, sa opisina ng presidente eh. Nakapapirma pa. Idol na idol ano. So, itong si Kenneth Dong, ito yung facilitator ng 6.4 billion peso shabu shipment na na-convict, ano? Tapos, itong si Paulo Duterte, tapos yung isa doon sa taas, yan si Nako. Charlie Tan. So, ano to? Hala. Daming ebidensya. So, paano nyo ipapaliwanag yan? Grabe. My goodness. May something talaga dito, par. Barkada itong mga ito. Next. Ayan, Charlie Tan and Pulong, Duterte. Ayan. Okay? So, travel buddies talaga sila. Next. Grabe. Yun. Sige, next. Ito naman, talagang, ano ito? Si Mans, bagman ito Small Abiliera. ni Pulong Duterte, itong si Small Abiliera. No? Next. So, sinama ko sila dun sa 6.4 billion peso shabu smuggling kasi ang ginawa ni Duterte at ng kanyang DOJ ay tinanggal yung mga big players ng kanilang sindikato para hindi sila makasuhan. Next. Oh. So, yan yun. So, naglilinis pala. Kaso may naiwang kalat. May nalas-malas. Grabe din talaga kapag kakarma na yung kikilos ah. Next. Okay. Next. So ito yung Grabe. yung nakaupo niyan, yung Richard Tan. Yan po yung may-ari nung siya yung shipper. So ando dyan sa Office of the President nung 6.4 billion peso shabu. Next. Grabe ano, nakakatapak pa talaga sila lahat dun sa Office of the President. Anak ng teteng oh. Ito na ngayon. Initially nakasuhan itong si Mr. Faildon, pero cleaner siya, no? Kasi supposed to be dapat mortal sin yung ginawa niya kasi numusot sa kanyang watch yung 6.4 billion peso shabu. Ngayon kung totoo galit na galit yung presidente sa illegal na drugs, dapat unang-unang binitay ito, no? Pero nakita nyo, when initially numainit, kinasuhan, pero when the smoke cleared, cleaner siya. Okay, next. Hoy. Tapos, yung DOJ Yun lang. Hala. Palace promotes DOJ prosecutor who handled 6.4 shab smuggling case. Yun nala. Si Medial Deo. Yun lang. Yun lang. Tapos ngayon, sobrang iyak na iyak sila na parang grabe si Torreo, nahuli si Kibuloy, promote. Nahuli si promote. Diba? Si Duterte, promote. Tapos sa kanila naman, sa time nila, marami din namang na-promote. Diba? Grabe. prosecutor na nag-clear sa kanya, prinomo ni Mr. Duterte. Nako. Ito, under the executive branch ito. Di ba? Kailangan, unforgivable yun na paano mo napalusot yung 6.4 billion peso shabu shipment. At, pero, clear, prinomote pa. Binigyan ng gantimpala yung ano. So, nakikita niyo yung pattern. Pagka gumagawa ka ng mga trabaho sa kanya, Papabor.
gagantimpalaan ka, no? Kagaya ng ginawa dito kay Wilkins Villanueva, kay Garma, Nako. dito sa prosecutor na to. Next. Yung kay Garma din ano, tapos ngayon si Garma payak-iyak na lang. Pulong Duterte. Eto na. Pulong Sige, Duterte. please. Nasabi ko rin po sa Vera Files interview na involved din sa smuggling itong si Congressman Pulong Duterte. Pakikitali nga po ito. Ginawa ko niya akong frontman sa smuggling activity sa Port of Davao nung siya ang vice mayor. So pumayag ako, and then kinausap ko si Customs Collector Attorney Bangkoy, Attorney Edward Boco, ang assistant, and then yung chief ng assessment na si Attorney Valdez. In fact, every week nag-deliver ako ng pira sa kanila. So si Attorney Bangkoy as collector 2 to 3 million per week yan. And then yung si Edward Boco, 1 Grabe. million sa arrival ng mga container van ni Paulo Duterte. Mag-withdraw po kami ni Mark Rico ng pera every Friday po ito sa 3 bangko. Number 1, BDO. Number 2 is Swiss Bank. And number 3, Oo. Mindanao Network Bank. Ito po ang rule ko. Dami pang bank account ha. Sana all. Tapos sasabihin niya, yun lang. Kasi alam naman natin na yung mga Duterte is mailap talaga sila kapag tinitingnan yung mga bank accounts nila, no? Like, nagagalaiti talaga sila. So, ano kayang meron sa mga bank accounts na yan? Nag-export ako ng bribe money. Well, instruction po ni Vice Mayor Paulo Duterte. Sa tingin niyo po ba, tuloy pa rin din ang smuggling operations nila? Sa tingin ko po, hindi lang po Port of Davao. Nationwide na po ito na activities kasi si Pulong is very powerful na ngayon. Kung marinig natin sa mga balita sa national dito sa Port of Manila. Pero sa tingin ko, pinakamalakas talaga. Hindi lang Port of Davao, yung iba-ibang port ng Mindanao. Tuloy-tuloy po ito. Kung hindi po maimbestigahan. Nung kainit Kung yung mga DDS talaga, bubuksan nila yung isip nila na himayin to, na what if may possibilities. Pwede silang like, lagyan na lang nila ng tanong yung mga utak nila kahit konti. Di ba? Para hindi din sila habang buhay, mabablind. ng pagkakasangkot mo dyan sa smuggling operations nitong mga Duterte, magkano inaabot nila sa iyo, Ginoong Lascana? Actually, inaalaw ni Pulong na mabigyan ako ng 50 to 75,000 pesos per week. Kasi ang trabaho ko is mag-export lang. Si Collector Bangkoy is 2 to 3, more or less, million peso. And then yung assistant niya, and then yung si Attorney Valdez ng assistant, si Colonel Albano ng Customs Intelligence ng Davao. Nag-deliver kami ni March Rico, more or less, mga 1 million peso per week ito every Friday, kasama yung kanyang secretary na si Ma'am Eunice. At hindi lang yan. Grabe, Si par. Colonel Kapuyan ng ISAP. Nakasama ko ako nag-export ng March na 500,000 pesos more or less per week. And then Kumato de la Rosa na ako mismo nagbibigay ng 50,000 pesos per Grabe. week. Depende sa arrival ng mga containers. Pati si Bato de la Rosa. Ulit nga. Si Bato ba 1,000 yun? pesos more or less per week. And then Kumato de la Rosa mga 1 million pesos per week ito every Friday. Kasama yung kanyang secretary na si Ma'am Eunice. At hindi lang yan. Binibigyan ko rin si Colonel Kapuyan ng ISAP. Nakasama ko ako nag-export ng March na 500,000 pesos more or less per week. And then Kumato de la Wow. Rosa na ako mismo nagbibigay ng 50,000 peso per week. Depende sa arrival ng mga containers. Pati si Uy. Tama. Diyos ko, kung totoo to, 50,000, malaki-laki din yun ha, per week. So, meron nga 200,000 a month. If ever totoo to, men. Oh my goodness. Ewan ko na lang. Grabing pera din pala to, ano? Hala. Kasi March week po ang nagbibigay dito. Kay Pulong Duterte is pinadeliver sa akin ni Mike. Sometimes during Saturday morning na meron siyang share na I think kung hindi ko nagkamali mga 150,000 or more. So 350,000 per week lang ang kang Pulong. Pero I doubt it that it is a true. Grabe. Ako nag-deliver sa kanya per week. Mr. Lascana, meron po kayong mga binanggit na pangalan na mukhang hindi po pamilyar sa amin. Ano po ba sila? Mga pulis, militar, negosyante, or mga criminal syndicates po? Yeah. Military, si Colonel Kapuyan ay isang colonel ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Si Bato de la Rosa naman na siyang Chief of Police ng Davao City at the time. At si Roy Lagarman naman ay siyang Chief of Police ng Santa Ana Police Station and sa Grabe, no? Na meron siyang jurisdictional operation sa Port of Davao. Yan po pagka-recall ko. Kaya talaga, men, hindi talaga basta-basta matatapos itong mga droga-droga na to, ano? Kasi kita nyo naman, yung mga otoridad mismo natin, yung mga kapulisan mismo natin, diba? Sinusuhulan, nasisiro sa pera. Isipin nyo, per week. Pero kung matatanggap na pera, cut mo lang. Diba? So, masisilaw ka talaga. Ang dapat kasi sa mga ganito, men, never silang tumanggap. Dapat sana. Ang problema lang, kita nyo naman yung kay Garma, di ba, na parang may connection din yung presidente sa pagkakapromote sa kanya. So, parang, I think, tinatanim lang din nila. Or parang ganun ba na parang tinatanim lang nila.
'Di ba? Na parang, oy, dapat tao ko to. Dapat parehas kami ng layunin dito. Kaya hindi talaga matatapos. Yung taong bayan naman, wala. Nabablind lang sa war on drugs kuno. 'Di ba? Ay, if ever totoo talaga to, ewan ko na lang. Nakakalungkot Pilipinas. So dito po, dinitalye ni Mr. Las Cañas yung role niya as the insider dun sa smuggling operations ni Pulong. Siya yung naghahatid ng mga mga payola nila dun sa iba't ibang officials ng customs ng Port of Davao at pinangalanan niya, no? These are verifiable information. Makikita nyo yung spontaneity niya at yung knowledge niya dun sa operations talaga. So makikita mo na talagang siya yung gumagawa. Tapos lumalabas dito si Pulong, nagbibigay siya ng payola dun sa mga critical officials ng Port of Davao, pero at the same time, since siya yung smuggling king dun sa Port of Davao, meron din siyang tarang nakukuha from the other players. So dalawang ways yung pagkita niya dun sa mga kontrabandong pinapasok niya, plus yung tara na binibigay sa kanya from the other smugglers. So yun, Mr. Chairman, yung mga pangalan doon, that can easily be verified. At itong na-mention niya na si Colonel Capuyan na binibigyan niya na taga-ISAP din, eventually, lumabas ito dito sa 6.4 billion pesos Shabu shipment na ang code name niya ay Big Brother, no? Uy, iba yung Big Brother nila doon, Big time din talaga, literal. So naka-engage siya nito ni Mr. Mark Taguba. So ito na, may pinanggagalingan sila, nagsimula sila sa Davao and nung naging presidente si Duterte, dito na sa buong Pilipinas. Next. Oh. So ito, ilang mga headlines kung saan talagang alam na, no? As early as I think this is Duterte's son, Paulo, named as Davao's smuggling king. Grabe. Kilabot. 2016, yan. Yan. Tapos ito, the Ser Davos of Davao. Ser Davos, ito yung sa Game of Thrones na smuggler, no? Na karakter. So siya yun. Next. Ayan, involvement in smuggling operations in Davao. So ito naman, from the, Philippine Anti-Smuggling Group. Ayan, Presidential Anti-Smuggling Group. So smuggling activities in Davao City, ni Paulo Duterte. So meron siyang kapartner, itong Glenn Escandor. So meron siyang report, may mga dero siya na ganito. So next. Ito may NBI. Grabe, nagkalat talaga yung mga ebidensya, men. Kaya kaya gigil din talaga yung mga Duterte dito ka Trillanes, Dahil dito, sobrang daming ebidensya, men, naka-slides pa talaga. 'Di ba? Pinag-aaralan talaga ng husto. Report din siya. Subject, alleged smuggling activities, intelligence report. So, ayan, sila pa rin, Glenn Escandor and Paulo Duterte, a big-time syndicate that is engaged in smuggling activities. So, this, nung pa lang, hindi pa presidente si Duterte. Incidentally, itong grabe yan, hindi pa daw presidente tapos ganito na yung galawan. What more na lang nung naging presidente na. Hindi parang nag-expand na, ganun. Grabe. Uhahay na lang talaga. Ang nagbigay sa akin ito ay si late Speaker Prospero Nograles, no? So yan, apparently, and binalidate namin ito, talagang meron siyang ganyan report. Next. Okay, sige, please. Ito na, usaping Chinese triad naman. Ng Chinese triad. Ito po yung drug syndicate na international po yan. Itong si Congressman Pulong Duterte. Totoo po yan. Dahil diba? Totoo po yan. So dati naman, men, nung time na maka-Duterte pa tayo, parang isa din ako sa tumawa doon kay Trillanes na parang, sige, pakita nga ng likod mo. Diba? Na parang ganyan-ganyan na Chinese triad. Though ngayon, hindi naman natin mako-confirm talaga kung member talaga si Paulo Duterte ng Chinese triad. Pero, parang kinoconnect din, or kung iisipin mo rin, marami din talaga siyang mga kaibigan ng mga Chinese. 'Di ba? Like sila Charlie Tan, 'di ba? Mga Chinese 'yun, tapos may kinalaman din about sa drugs. 'Di ba? So, kayo na lang, isipin niyo na lang, or kayo na lang bahalang humusga kung ano yung paniniwalaan niyo, nung personal kami nakausap, pinubalan ko siya sa lodge namin sa Mason, kasi pumasok siya at gusto siya magpa-initiate. Part of the initiation, yung hubaran ka. Nung nakita ko ang kanyang napakalaking katulad sa tattoo ito na Michael Yang.
Then tinanong ko sa kanya bakit siya nagpatato. Sabi niya, bro, ako ay honorary member ng Samgor Triad Group. So, paano nyo po ma-describe yung relationship nito? Grabe, honorary member. So inamin, may pag-aamin, tapos ngayon tanggi-tanggi. Ewan ko lang kung ipapabura yan. Pero syempre kapag ka ipapabura, may markings yan, di ba? Bakit kasi yung mga ganyan pinapatato pa, no? Charlie Tan at Sammy Uy, Michael Yang, dating Pangulong Duterte. Ano po yung pagkakaugnayan nila? Pagkaalam ko nung nakabalik si Mayor Rodrigo Duterte noong 2001, palagi sila nag-meeting sa Hotel Elena. Itong mga Okay. ito, kasama si Mayor Duterte, si Michael Yang, si Sammy Uy, si Charlie Tan. At minsan si Alan Charlie Tan. Yung Hotel Elena is very low profile place. Pero ito ang paborito talagang hangout ng mga ito sa Davao City. Nasa lanang Davao City. Nako. So dito sa video niyan, na-mention Mr. Chairman ni Mr. Las Cañas na itong si Pulong, nakita niya yung tattoo nung nagkaroon ng initiation rights sa Mason at inadmit mismo ni Mr. Ni si Pulong Duterte na ano nga siya, member siya ng Samgor Chinese Triad Group. Okay. May basihan naman pala. May basihan naman pala si Trillanes. Tapos dati tinatawanan lang natin, ano, sama nating tao pala dati. Or siguro kami lang. So ito po Hindi yung naman sa lahat. Senate investigation naman. Ngayon ako, tinatanong ako ng ebidensya. Ito yung parang titingnan natin ni Trillanes yung likod niya. Tapos ayaw niya. Yung tattoo mismo, meron siyang sacred digits. Ngayon, kung willing, itong si Vice Mayor Duterte, ay i-picture natin, at papadala natin sa USDA, dito, tuloy na naman. No way. Oh, no. Mr. Chairman, No way. Ayaw niyang ipakita yung likod niya. Diba? Ito yung tipo mga tao. Siyempre, yung mga supporter nila, parang ang comment lang din, bakit mo titingnan yung likod? Bakla ka ba? Something like that. Bakit mo titingnan yung likod? Anong karapatan mo? Tapos same lang din itong mga DDS na to. Sila lang din yung nag-ano ngayon na magpa-hair follicle test din yung Pangulo. Alam niyo yung tipo na kapag sila wagas kung makadima na ito gawin mo to Pangulo, mag-drug test ka, mag-hair follicle ka. 'Di ba? Wagas kung makadiman. Tapos yung mga alipores naman nila, hindi nila maano-ano na, oy, o nga naman Pulong, pakita mo nga yung likod mo. 'Di ba? Hindi din nila magagawa eh. 'Di ba? So, wala. Halatang may bias din talaga. No way. Okay. So, No way. Kaya naman yung tattoo na yan eh. Di ba? Ano naman yung ibibigay niya yung picture sa amin? We can ask the sergeant at times to accompany kung ano naman sa likod. Bibigyan natin yung picture sa USDA at sa likod. Kung saan section ka. Baka dahil dito, kapag ka maliligo ng dagat to, di na maghuhubad to. Are you willing to do that? No, Mr. Chair. Bakit naman? Kung wala kang tiyatago, kung tatulong na ka dyan sa ano yan, tinagawa mo kung saan, you should not be afraid na may mapafind out dyan. Vice Mayor. I already answered the question, Mr. Chair. Grabe, ayaw niya So, talagang ito ipakita. So, kita niyo naman. So, ayun, hanggang dito na lang muna mga par. So, gawa na lang natin to ng parto, no? Kasi sobrang haba ng video. Baka maputol yung video natin and mag-corrupt yung phone natin, ano? Or ma-full na kasi yung phone natin. So, hatiin na lang natin sa dalawa. Or, tingnan na lang natin, comment kayo sa baba kung gusto nyo pa ng karugtong nun. Tapos gagawan ulit natin ng part 2. So, I think hanggang dito na lang muna mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to ay mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Also, courtesy na rin sa Senate of the Philippines. And then, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun mga par. Malinaw pa sa klaro yun. Diba? Na yun, dapat ganito ka kung magbintang. 'Di ba? Dapat kung magbibintang ka, may mga ebidensya ka. 'Di ba? May mga basihan, sobrang daming basihan. Though ginagawa naman yan ng kabila, pero syempre, yung mga ebidensya din nila halatadong palpak. Like for example, yung pulburon video nila. Halatado namang AI yun. Tapos pinagpipilitan nila. 'Di ba? Kahit nga siguro bata na walang alam sa politika or wala pang ano dyan, kung tatanungin mo, do you think si PBBM ba yan? Gaganon hindi, ang layo, di ba? So, ganyan sila,
puro na lang sila bintang. Like for example, yung sa budget daw, yung sa ano naman, yung sa ano pa yung mga binibintang nila, yung sa drug test. Nung nagpa-drug test yung Pangulo, ayaw namang paniwalaan. Tapos ngayon, hair follicle test naman. 'Di ba? Sobrang ano-ano na yung mga pinaghahanap. Tapos ngayon, sila pa yung sobrang lakas ng loob na, oy, kung wala ka talagang tinatago, bakit hindi ka magpa-hair follicle test? Pag ganun-ganun sila. Tapos, si Pulong Duterte naman, hindi naman nila matanong-tanong ng ganyan. Oo nga, bakit hindi mo maipakita yung likod mo? Ano bang something dyan? 'Di ba? Mas ano nga yung kay Pulong kasi pwede lang siyang ganyan niya lang yung damit niya. Sobrang dali lang. Yung hair follicle test kasi marami pa yung pagdadaanan. 'Di ba? Pwede pang masingitan yun ng for example, mga sit-up or baka galawin ng mga kalaban nila or whatsoever. Tapos syempre, ano sa tingin nyo if ever magpa-hair follicle test si PBBM tapos mag-negative, do you think paniniwalaan pa rin niya ng mga Duterte? So ano yung point or ng mga DDS? So ano yung point? Yung drug test nga hindi nga pinaniwalaan Si First Lady nga, kapag may mga pictures, sasabihin old photo. 'Di ba? So wala talaga lahat ng gagawin ng admin, hindi paniniwalaan ng mga DDS yan. 'Di ba? Though merong iba, pero I mean, yung mga nila ba, parang nagiging selective din kasi sila na parang ito, ayaw kong paniwalaan to. O ito, gusto kong paniwalaan to. Ganyan ba, pinipili nila. Tapos kapag syempre yung facts na makakaapekto sa nila, sa amo nila, sa puon nila, hindi nila pinaniwalaan yun. Diba? So ano pang point, diba? So again, hanggang dito na lang muna mga kanoisy. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to ay mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan, subscribe nyo. Tapos syempre, Filipino IC. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.